Good morning po. Let us pray. Please stand with me. Tayo po ay magsita. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. We thank you, Father, for your presence sa aming buhay. We thank you, Father, for your anointing na kumikilos sa lugar na to. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming bansa. Patuloy po kaming nagtitiwala sa iyo, Lord, asking na kayo po ang kumilos sa aming bansa po sa pangalan ni Jesus. Lord, pinapanalangin namin ang siyudad ng Olonga po. And we pray, Father, na in this city, maluwalhati ka. Panginoon, we pray for our mayor, we pray for our vice mayor. Pinapanalangin po namin ang mga konsihal and the barangay captains, the purok leaders. And Lord, hinihiling po namin na kumilos po kayo sa kanilang mga buhay. Father, that you would send workers unto them. And gamitin mo rin kami, Panginoon. Gamitin mo po kami na maging buhay na patotoo sa kanila. Panginoon, pinapanalangin po namin ang church na ito. Lord, hinihiling namin ang pagkakaisa ng bawat isa, Panginoon. Bind us together, we pray. We pray, Father, for all of the different ministries, Panginoon, in this church. Mula po, Panginoon, from the pastors, the staff. We pray for the leadership, Panginoon, na kayo po ang kumilos sa aming mga buhay. Bind us together and keep us one, Lord God, we ask. Pag-isahin mo po kami, Panginoon. And hinihiling namin, Lord, na sa ministry na to, Lord, that you would provide for every need na meron po kami. Bless us so that we can bless others, Panginoon. Gamitin mo po kaming pagpapala sa ibang mga ministries, sa ibang mga churches, sa mga pangangailangan, maging sa Olonga po, Panginoon, na magagamit mo rin kami. We ask, Lord, that you would use us. Gamitin mo po kami, Panginoon. Lord, we pray for the different ministries ng church, Lord God. Tinatalangin namin ang youth ministry, Panginoon. Pinipray namin ang children's ministry, Panginoon, ang men's ministry. Napanalangin namin ang ladies ministry, Panginoon. We pray, Father, para sa ushers. We pray for the worship team. We pray, Father God, for the choir, the new ministry na we've opened. Thank you, Lord, for your grace. Pinapanalangin po namin ang choir, Lord God. We lift up the prayer teams, Panginoon. And we lift up the technical teams, Panginoon. For everyone na idinala mo rito upang maglingkod sa iyo, salamat po, Panginoon. Bind us together and use us as one. This morning, Panginoon, sa aming pananalangin, kami po ay nagtitiwala sa iyo that you will bring healing, physical healing, spiritual healing, emotional healing sa bawat isa na nandito ngayon sa service na ito, Panginoon. And Father, that you would use us to be a blessing, an encouragement sa bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Thank you, Father. We lift up Pastor Arnel sa kanyang pag-share ng iyong salita. Ngayong umaga, Panginoon, inihiling namin ang iyong pagkilos sa kanyang buhay. Gamitin mo po siya this morning. Lord, we give you praise. We give you worship. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Again, palakpakan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. And tunay nga, nakahanga-hanga ang gawa ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Sige. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo.
ibigay ang papuri sa inyo, O Lord God. Ngayong umaga, Lord, hinihiling namin, Panginoon, na Ikaw ang maghari sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga buhay. Kayo po ang manguna sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming gagawin. And we ask, Lord God, na Ikaw ang maghari, Lord, sa aming buhay. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, ay magalay ng papuri at pagsamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka
po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Damhin natin ang kanyang presensya sa umagang ito. Ating isantabi ang mga bagay na maaring hanggang ngayon ay nasa ating isipan. Maaring ito ay problema, pagsubok. Anumang bagay na umaagaw para tayo ay sumamba sa Panginoon. Ating pong isang tabi. At hayaan natin ang ating puso't isipan na tunay na sumamba sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng kalayaan, ng pagkakataon na lumapit sa Kanya sa umagang ito. At yun po ang ating inaawit. Mapalapit sa iyo, O Diyos, ang nais ng puso ko. Yun po. Muli nating awitin sa Panginoon. Lord, mapalapit sa iyo. Mapalapit sa iyo at baguhin mo kami, linisin mo kami, akayan mo kami, Panginoong Diyos. Yan po ang sinisigaw ng aming puso sa umagang ito. Mga kapatid, sama-sama tayong minsan pa anyayahan natin ang Panginoon na maghari sa ating puso't isipan. Mapalapit sa iyo, Panginoon. Yan po ang nais namin. Minsan pa awitin po natin ito. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang nais kong gawin. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Maghari ka ngayon at mapakailanman. Awitin po natin, tugon ng aming puso. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, Alay ng papuri at pagsamba. ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa inyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais
Panginoong Diyos, sa aming puso, sa aming mga buhay. Hallelujah. Yun po ang dahilan kung bakit kami naparito, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang aming hari, Ikaw ang aming Panginoon. Sa umagang ito, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Sumusuko at inaanyayahan ka, Panginoon, na patuloy na manguna, maghari sa aming puso't isipan, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, patawarin mo kami. Minsan at madalas, Panginoon, kami ang naghahari, yung aming sariling kagustuhan, sa sariling kaalaman, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Kaming mga anak mo na nagsasabi na Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming hari, subalit may mga pagkakataon, hindi Ikaw ang naghahari sa aming buhay, sa aming puso. Patawarin mo kami, Panginoon. At sa umagang ito, lumalapit po kami sa iyo, minsan pa. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, sa mga karumihan, sa mga makasariling kagustuhan na naghahari sa amin. At Panginoon, bigyan mo kami ng grasya na tunay na magpasakop sa iyo. Maraming salamat po na napakabuti mo. Na wala po kaming ginawang bagay upang maging karapat-dapat, subalit Ikaw ang nagtiwala sa amin. Isa lamang ang kahulugan, Panginoon, na nakikita namin dahil sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong pag-ibig. Na ano pa man kami, sino pa man kami, ay tinanggap mo kami, Panginoong Diyos. At sa aming pagtugon, Panginoon, nais po naming gawin, magpasakop sa iyo, sundin ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Mga magulang at mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ay magkakaroon ng communion. Ito po muli ang ating pagkakataon na minsan pa alalahanin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Siya ay pinahirapan, nagsakripisyo, dinala ang krus hanggang doon sa bundok ng Golgota at inalay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Siya ay namatay upang ikaw ay mabuhay. Siya ay pinahirapan upang ikaw ay gumaling. Hindi lamang sa ating pangangatawan, kundi sa ating spiritual na buhay. Nilimot niya ang kanyang sarili upang ikaw ay unahin. Siya na anak ng Diyos ay naging anak ng tao. Upang tayo na anak ng tao ay minsan pa maging tunay na mga anak ng Diyos. Salamat sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus, ang siya lamang dugo na makapaglilinis ng ating kasalanan. Alalahanin po natin, hindi po ng gawa o anumang bagay na ginawa nating mabuti. Huwag nating isipin, magiging malinis na ako dahil gumawa ako ng kabutihan. Hindi po. Ang banal na dugo ni Jesus ay inialay sapagkat yun lamang ang dugo, ang kordero ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo ay narito sa sanlibutan ito at tanging ang dugo lamang ni Jesus ang maaaring maglinis sa ating mga kasalanan. Sapagkat sabi, kung walang pag-aalay ng dugo, walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran. Subalit salamat sa kordero ng Diyos, si Jesus. Inialay ang dugo para sa iyo at sa akin.
Mga kapatid, napakabuti ng Panginoong Diyos. Namatay si Jesus para sa iyo at sa akin. Subalit, tandaan din po natin, makalipas ang 3 araw, siya'y muling nabuhay. Katunayan na ikaw at ako ay may pangakong buhay na walang hanggan. Kaya minsan pa, pagyamanin po natin sa ating pong paglapit sa Panginoong Diyos ngayon, sa pamagitan ng communion, inaalala natin na si Jesus ang ating Panginoon, siya ang hari. At kung tinanggap natin siya sa ating puso, patuloy tayong mamuhay para sa Kanya. Sa tuwing iinom tayo ng juice at ng tinapay, sabi ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, ipinapahayag natin yung Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pinapahayag natin na tayo ay Kanyang mga anak. At sabi ng Panginoon, gawin niyo to at alalahanin niyo ako. Inaanyayahan ko ang ushers na i-prepare po ang ating communion elements. At yun din, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pag-take ng communion. Pahalagahan po natin ito. At nais kong basahin ang mga talata sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 31. Pakinggan niyo po ng mabuti. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y ipinagkanulo at ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Minsan pa aalalahanin natin yung Kanyang ginawang pag-aalay doon sa krus ng Kalbaryo. Verse 25, gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. At sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na nagpapatibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay ipapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Napakaganda na tayo ay isinama ng Panginoon. Sa Kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng buhay. Sa Kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan. Sa Kanyang kamatayan, naging mga anak tayo ng Diyos. At patuloy po natin itong ipapahayag. Patuloy natin itong ipamumuhay na ikaw at ako ay mga Kristiyano. At bilang Kristiyano, tayo ay namumuhay para sa Panginoon. Ngayong umaga, lalapit po muli tayo and we will take communion. Sa ating pagkain ng tinapay, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig. Ipinahayag sa ating lahat. At sa ating pag-inom ng Diyos, ang dugo ng kordero, ang tupa, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na siyang naglilinis sa ating mga kasalanan. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon. Pasalamatan niyo siya. At mamaya-maya, magti-take po tayo ng communion. Inaanyayaan ko ang worship team na sila po ang mauna na mag-take ng communion. Worship team, please. At manatili po tayo sa presensya ng Panginoon.
Hallelujah. So we share in this bread of life, and we drink. Sige po, inaanyahan ko na po yung first line, second line, sunod na po tayo. Tumanggap na po tayo ng communion at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Around the table of the King, the body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the wounds that heal, the death that brings us life, paid the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, He drank death's cup that all may enter into receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of praise around the table of the King. Palapit sa inyo ang Minsan pa, tumayo po tayong lahat. ng puso ko. Mapalapit sa inyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Oh Diyos, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Nais ng puso ko. Mapalapit sa inyo Ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. O maghari ka. Maghari ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Panginoong Diyos. Lord, maghari ka sa aming kalagitnaan.
sa umagang ito. Kumilos ka, Panginoon. Mangusap ka, Panginoong Diyos. Narito ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Hipuin mo po ang bawat isa. Hallelujah. Mga kapatid, sa communion, sa banal na hapunan, doon din tayo merong pagkakaisa. Sapagkat iisa ang pinagmumulan, lahat tayo ay kumukuha doon sa makatwid, meron tayong pagkakaisa. Dito tayo ay tinatawag na katawan ni Kristo. We are a family, a community. At meron tayong responsibilidad sa isa't isa. Ang bawat isa sa atin ay magkakapatid. Si Jesus ang ulo. At bilang magkakapatid, bilang pamilya, tayo ay nagdadamayan. Ito ang pagkakataon din natin na magdamayan sa isa't isa. So umagang ito, mananalangin po tayo. Marahil may ilan sa inyo, may dinadaanan, pagsubok, problema na tanging ikaw ang nakakaalam lamang at ang Panginoon. Subalit bilang isang pamilya, narito ang katawan ni Kristo upang damayan tayo. Kaya itong pagkakataon natin na magdamayan sa isa't isa. Sapagkat tayo ay nagkakaisa kay Kristo. Sa umagang ito, ipapanalangin po natin ang ating mga kapatid na ngayon marahil ay merong mga dinadaanan, may hinihiling sa Panginoong Diyos. Huwag po natin silang hayaang mag-solo. Damayan po natin sila. Sa umagang ito, kapatid, kung ikaw ay merong idinadalangin, meron kang hiningi sa Panginoong Diyos, kung meron kang dinadalang pagsubok, problema, ito ang pagkakataon ng bawat isa ng pamilya na magdamayan. Ito ang pagkakataon mo na maramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Hindi ka nag-iisa, may kaagapay ka. So mga kapatid, alam ko meron ilan sa atin ang may problema, may pagsubok. Itong pagkakataon natin na idalangin ang isa't isa. Sabi sa Biblia, to pray for one another. And ngayong umaga, aanyayahan ko po sa harapan natin upang makita natin at dadamayan natin sila. Yung mga kapatid natin na may prayer request, meron kayong ipinapanalangin. Marahil meron kang karamdaman, may sakit ka, may sakit ang iyong mahal sa buhay. Nais mong ipanalangin. Ngayon ang pagkakataon, nadalangin natin sila. Sama-sama po tayong mananalangin. Kaya lahat po tayo, sige po, patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoong Diyos. Kung maaari, nakapikit po tayo, nakayuko, sapagkat ayaw po nating ma-distract. Pero kung ikaw ngayon ay merong pangailangan, lumapit ka dito sa harapan at ipapanalangin ka ng buong pamilya. Sige po, kung ikaw ay merong prayer request, merong kang dinadaanan sa buhay, narito ngayon ang buong pamilya. Nais kang damayan, nais kang ipanalangin. Lapit po kayo, wag po kayong mahihiya. Tayo po ay magkakapatid, tayo po ay isang pamilya. Ang dinadaanan mo ay kahit paano, dapat dinadaanan ko rin, nararamdaman ko. Ito ang pagkakataon natin. Hallelujah.
Meron pa po ba? Huwag po tayong mahihiyang lumapit. Itong pagkakataon natin na idalangin ang ating mga kapatid. Maghihintay pa po ako. Hallelujah. Wala na. Now, yung mga hindi po lumapit sa harapan, narito po yung ating mga kapatid sa harapan. Alalahanin po natin sila. Yung iba marahil kilala nyo, yung iba hindi. Pero ang mahalaga po, magkaisa po tayo. Napakahalaga po na nagkakaisa tayo sa pananalangin. Na narito ang ating mga kapatid na ito, may mga dalahin sa buhay. Samahan po natin sila sa pananalangin. Ito po yung pagkakataon natin. Now, yung mga hindi po lumapit sa harapan, inaanyayahan ko po na yung mga tumayo sa harapan, samahan niyo po sila sa likod. Bawat isa sa kanila, meron pong tatayo sa likod at ipatong niyo po yung inyong kamay. Inaanyayahan ko po kayo, kahit po sino kayo, kahit po hindi nyo kilala yung lalapitan nyo, sige po, ito yung pagkakataon natin na damayan natin sila. Meron pa po, sige po. Yan, meron pa po, lumapit po kayo. Kung kayo ay tinatawag ng Panginoon na lumapit at ipatong yung kamay nyo sa ating kapatid, gawin po natin ngayon po yan. Sige po, meron pa. Okay. Okay, so ngayon po, ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. At sabay-sabay po natin silang idalangin sa Panginoon. Idalangin po natin ang salita ng Diyos. Idalangin po natin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Sa mga problema, pagsubok nila. Sapagkat tanging ang Panginoong Diyos ang nakakaalam. At tanging ang Diyos ang solusyon. Kaya sama-sama po tayong manalangin. At gawin po natin yan ngayon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, sabay-sabay po kaming dumudulog sa iyo on behalf ng aming mga kapatid na narito sa harapan, Panginoong Diyos. Lord, narinig mo po ang mga dalangin nila. Narinig mo po ang dalangin ng iyong pamilya, Panginoong Diyos. Lord, tinataas po namin sila sa iyo. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, nagpapasalamat na po kami, Panginoong Diyos, sa katugunan mo sa kanilang mga pinapanalangin, Panginoong Diyos. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kalayaan, Panginoong Diyos. Salamat sa kaligtasan, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong provision, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong gabay, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa mga pagpapalang ipinangako mo sa amin, Panginoon, na ngayon, Panginoong Diyos, ay aming inaangkin para po sa aming mga kapatid na ito na sa harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat kung ang iyong bugtong na anak na si Jesus ay pinagkaloob mo. Yun pa kayang mga bagay na kailangan namin dito sa mundo. Naniniwala kami na hindi mo po ito pagkakait. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sapagkat alam namin na ito mga panalangin ito, Panginoong Diyos, ay merong katugunan ng bawat kahilingan, bawat pagsubok, problema, Panginoong Diyos, gagamitin mo ito upang sila ay lalo pang mapalapit sa iyo, lalo maging matatag, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Maaari na po kayong bumalik sa inyong kinaupuan. Hallelujah. At ngayon po, minsan pa tayo tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Isa pa. And hawakan po natin ang ating kamay ng ating kapatid, katabi. Hawakan niyo po, please. Ayan, sama-sama po tayong mananalangin ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Ipanalangin po natin yung ating kapatid
na nasa kanan, marahil hindi mo kilala or kilala mo, manalangin tayo. Speak the blessings of God. I-pray natin ang salita ng Diyos sa Kanya. Whatever na nasa puso mo, ipag-pray mo sa iyong kapatid. Ngayon din sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. At ngayon, doon naman sa kaliwang bahagi natin, idalangin din natin. Ganon din po, ang salita ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang kagalingan, whatever na nasa puso mo, i-pray mo sa iyong kapatid. Hallelujah. Ito ang pagkakataon natin. Dalangin po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon po, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Tayo po'y magpasalamat na. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Dininig mo ang aming mga panalangin. Dininig mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Panalangin para sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa. Lord, maraming salamat po. Sapagkat pangako mo na kapag kami tumawag sa iyo, ay dinidinig mo kami, Panginoon. Kami po ay mahal mo, bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat po muli, Panginoong Diyos, sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayo maupo. Okay, good morning po. Yung announcements for this morning ay, as always, yung inyong mga gadgets, cell phones, please place on silent mode. Next is our services are on YouTube. Kung pupuntahan niyo po ang YouTube and then search Church of the Risen Christ, look for our logo and you'll be able to find yung mga services natin. Wednesdays, mga ladies fellowship, and then also yung ating morning and evening service on Sunday. Yung ating pong website is up and running, churchoftherisenchrist.net. And on that website, nandun din po yung ating podcast. Ibig sabihin ng podcast, it's the audio file of our services. And as always, di ba, most of us have Facebook. So find us on Facebook. And sa Facebook, makikita nyo yung mga announcements and mga pictures and prayer requests and what's happening, current happenings in the church. Tapos on Sundays, yung services natin, 8 in the morning to 9:30 sa Tagalog, ito po yun. In the evening, mamayang gabi po, from 6 p.m. to 8 in the evening is our English service. This coming Wednesday at 7 p.m. to 8:30 in the evening, patuloy po yung topic about prayer. And this Wednesday, our topic is fasting or prayer and fasting. So join us on Wednesday for prayer and fasting. Tapos, the CRC choir will be having their practice on Thursday, tama, Pastor? 6:30 in the evening. So yung mga nag-join o gusto pa mag-join, please be here by Thursday, 6:30 in the evening. And lastly, yung ating 2015 BC or benefit concert, ito po ay para sa King's Philam Home. Nanay Merle, everybody round of applause for the King's Philam Home. Sila po ay magse-celebrate ng 45th anniversary next month. And tayo po as a church, syempre we are part of one another. We are raising funds para sa kanilang home. Alam nyo, it takes a lot of money para pakainin ng 10 na matatakaw ng mga anak ninyo. So yung mga anak nila, 10 na kainin breakfast, lunch, dinner, merienda, and pinapaaral po nila kasi most of them are in school na. 3 lang ang hindi yata po, no? 2, 3 lang ang hindi.
So 7 of which are going to school. And they don't have a lot of supporters. Hindi napakarami ng kanilang supporters. So tayo as a church, we have decided, and through prayer, syempre, we've decided to let's work alongside with Nanay Merle and their staff to build a bright future para sa mga bata. And so with this, we are having a fundraiser entitled 2015 BC. It's a benefit concert. Ito po ay sa February 28 and ay Sabado next month, 6:30 in the evening. Our guest performers are Sharon Vicente Hernandez. Naalala niyo siya. For those that don't know who she is, siya po ay isa sa mga voice coach ni Sarah Geronimo. And her brother will be with us. Nag-upload po ako ng video on Facebook. Yung kanyang kapatid ay napakahusay din. And then also they are bringing some singers from Manila. All of which hindi magpapabayad. Papakainin lang natin. So they are doing this for free to help build a future for the kids of King's Philam. Also si Gabriel Ramos from The Voice Philippines Season 1 will be with us as well. So napaka world-class concert po, and they'll be singing songs from Les Miserables and basta yung mga classical and mga current. So it's very exciting yung performance na makikita natin. Of course, we will be blessed. Ticket cost is only 250 pesos. 250 pesos only kasi the reason why we're charging, syempre, it's a fundraiser. So yung inyong pera po ay lahat po yan. We will not charge for rent, for air conditioning dito. All of the cash that na maipon natin will go straight to help the kids of King's Philam. So it is 250 pesos per ticket, and per one ticket equals one seat. Walang kandungan. Baka kasi may nagtatanong po sa amin na paano yung children. If sanggol sila, syempre hindi naman po natin pababayaran. Pero if they're gonna occupy a seat, parang sini lang naman yan, di ba? Sa Harbor Point, hindi naman yan nalilibre porque kinandong natin yung bata. So this is a fundraiser, so pasensya na po. We really want to bless the King's Philam home. So we can only sell 300 tickets. 300 capacity itong area na to. So each ticket will have a corresponding number which will correspond with a seat number. So purchase your tickets ASAP. We already sold how many? 64 as of last Friday. I think we've sold some today, and we're only selling 300 tickets. We sold 64 in 3 days. So purchase your tickets as soon as possible if you want to be part of this event. So yan po, ito ay, like I've said, it is on February 28th. That is a Saturday, 6:30 in the evening. The performers are Ms. Sharon Vicente Hernandez, Gabriel Ramos, and there are only at the moment so far around 230 tickets left. So please purchase your tickets with Sister Army after the service. Thank you for listening to the announcements. God bless everybody. Please welcome Pastor Arnel. Okay, thank you, Pastor Jimmy. By the way, sa umagang ito po, wala po tayong children ministry dahil kasama po natin sila ngayon, Fourth Sunday, so nag-communion po tayo. So mga bata, stay lang kayo sa inyong mga magulang. And mga magulang, kung medyo magiging po sila, pwede niyo po silang dalhin sa rooms. Meron po tayong available dyan kung sakali sila po ay kinakailangan dalhin doon. So umagang ito, meron po tayong first time na makasama sa atin. And ito si Nika San Jose. Ano mo si Nori? Tita. Okay, kami dito ka, lapit ka. And nice ka naming i-welcome sa umagang ito. And nice ka namin ding ipag-pray. Please dito. Meron pa ba na first time nyo, hindi namin nakuha yung pangalan nyo? Meron pa ba? Wala na? Sige dito ka, Nika. And may babasahin kami para sa'yo. So pwede mo yung basahin at para makilala mo pa yung church namin. And of course, makilala mo ang Panginoon. Okay? So nice ka naming ipag-pray, Nika. So church, ituon natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagkakaisa. Pag-pray natin si Nika. Lord, maraming salamat po na nakasama po namin si Nika sa umagang ito. Alam po namin, Panginoong Diyos, na meron kang
plano, layunin sa kanyang buhay, Panginoong Diyos, bilang kabataan. Lord, mahal na mahal mo siya, napakahalaga ng kanyang buhay para sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin po namin na ito ay masumpungan niya sa iyo, Panginoon, na makilala ka niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, Panginoon. Lord, ano man po yung kalalagayan niya sa buhay, ikaw po ang nakakaalam. Dalangin po namin na tugunan mo ang kanyang mga pangailangan. Lord, maraming salamat po na mahal mo siya, Panginoong Diyos. At dalangin po namin kay Nika na maramdaman niya ang iyong pag-ibig. Lord, magkaroon siya ng pagkauhaw sa iyong salita na hahangarin niya na muling dumalo sa church upang makilala ka niya, Panginoong Diyos. Minsan pa maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Welcome, Nika. Okay. God bless. Okay, so darako na po tayo sa salita ng Diyos. Darako, ang lalim Tagalog na. Darako, pupunta or tayo po ay tutungo na sa salita ng Diyos. Okay? So, tandaan niyo po, tuwing last Sunday of the month, yun po yung ating communion. And yung communion yun po natin, so for the last 2 months na ata to na ginagawa natin na kakaiba, inuuna natin. And then, nagkakaroon tayo ng prayer to pray for one another. Napakahalaga po, di ba? Sarap isipin na tayo ay tunay na magkakapatid. Sayaw sa gusto nyo, tayo ay magkakapatid. At bilang magkakapatid, nagdadamayan tayo. Na kung ano yung dinadaanan mo, somehow dapat nararama ko or dinadaanan ko. Kasi nga magkapatid tayo eh. So, ibig sabihin, walang magsusolo. Dapat walang nag-iisa. Hindi dapat natin pwede sabihin na ako lang may dala nito, ako lang. Hindi. Dapat narito ang iyong pamilya, narito ang iyong mga kapatid, dadamayan ka. So, yun po ang prayer, to pray for one another. Ini-encourage po tayo na idalangin ang bawat isa. At ang pananalangin po ay hindi lamang sa mga leaders, hindi lamang ako mananalangin, kundi kayo mismo. Sapagkat sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin. Hindi naman sinabi doon, pastor lamang ang tatawag sa akin at papakinggan ko. Hindi. Ang bawat tumawag sa akin, anyone. So, ibig sabihin, kapag tumawag ka sa Panginoon, handa kang pakinggan. At kung ikaw ay tumawag at ipinanalangin mo ang iyong kapatid, ipinanalangin mo ang iyong pamilya, pinalangin mo ako, then diringgin ka ng Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po. Huwag po nating isipin na mahalaga lang sa church yung mga leaders o pastor. Hindi po. Napakahalaga po ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? So, hindi lamang po kayo umaten, hindi lamang po kayo dyan umupo, meron kayong napakahalagang tungkulin sapagkat bahagi kayo ng katawan ni Kristo. Amen. Tayo po'y dumako sa ating salita. So, remember, itong buwan na ito, tinalakay namin po ni Pastor Jesse about yung pagsuko natin ng ating buhay sa Panginoon. Na sa bagong taong ito, napakahalaga na isuko talaga natin ang ating buhay sa Kanya. Maring isinuko natin ang buhay natin last year, but itong taon na to, it's another year. Ibang usapan na naman to. So maganda na sa simula ng taong ito, ng buwan na ito, isuko natin muli, i-commit natin muli ang ating buhay. At yun nga, ibinahagi ko yung talata in Luke chapter 9, verse 23. Ito po yung naging theme verse ko po. At nais kong balikan ulit natin. Sabi po doon, at sinabi niya sa lahat, so para lahat po ito sa atin. Sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at yung panghuling salita, mga salita, at sumunod sa akin. And again, sa wikang Ingles, sa King James Version, sabi doon, and I said to them all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So yung naging pag-share ko po ay yung una, that kailangan po nating limutin ang ating sarili. Bilang mga Kristiyano, dapat ang katangian natin ay nagagawa nating limutin ang ating sarili. To deny oneself, yun po ang ating madalas dapat ginagawa. Bakit to deny oneself? Kasi itong sarili natin, kuminsan,
may mga gustong gawin na hindi ayon sa salita ng Diyos. So that's the time na nililimot natin ang ating sarili. Na para bang sinasabi natin, Ops, wag ka muna, wag ka maghari. Nais kong sundin ng Panginoon. So to deny himself, limutin ang kanyang sarili. And then, last Sunday, tinalakay ko, take up his cross daily. So meron pala tayong krus na papasanin araw-araw. At tandaan nyo po, hindi yan yung krus na pahirap araw-araw, hindi po yan. Huwag nyo pong iisipin yan. Okay? Pinaliwanag ko po na yung krus ay sumisimbolo sa kamatayan. Na ibig sabihin, araw-araw, may mga bagay na dapat nating pinuputol, dapat nating pinapatay. Ano yan, Pastor? Remember, nung last Sunday, yan yung mga bagay, mga kagustuhan natin, mga pamamaraan natin, at mismo, minsan, yung ating sariling kagustuhang laman na nag-aalsa, naggugustong gumawa. Pero sabi sa salita ng Diyos, put to death, patayin. Sa salitang straight, patayin daw, ihinto. Huwag nating hayaang mamuhay. Araw-araw. Kasi araw-araw tayo humaharap sa buhay. Araw-araw may gustong maghari sa atin. May gustong manakop sa atin. But we have to putulin ang mga bagay na yan. So limutin, tapos papasanin natin yung krus araw-araw. Hindi pa sapat yan. Yung panghuling sinabi ni Jesus, at ito po yung aking ibabahagi ngayong umaga, sumunod sa akin. Sumunod sa akin. Follow me, sabi ni Jesus. Follow me. Ganun lang kasimple. Sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Alam niyo, ako'y naniniwala na nais ng Diyos na maging simple yung pagsunod natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ganun lang kasimple. Minsan tayong mga tao, pinapakomplicate natin ang pagsunod sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, simple lamang. Just follow me, sabi ng Panginoon. Follow me. Anong ibig mo sabihin kaya, Pastor Arnel? Pakiramdam ko, pagkakaalam ko, napakahirap sumunod sa Panginoon. Di ba? Pakinggan natin. Sabi ng Panginoong Jesus, follow me. Follow me. Na ang ibig sabihin, gayahin natin, sundan natin, kopyahin natin ang Panginoong Jesus. Madalas, ang dami nating ginagaya, kinokopya, sinusundan. Kaya kung minsan, iba-iba na yung itsura natin. Iba-iba na yung pananaw ng ating buhay. Di ba? Pero simple lang ang sinasabi ni Jesus, follow me. Gayahin mo ako. Sundan mo ako. Okay? Kopyahin mo ako, sabi ng Panginoong Jesus. Now, alam nyo, marami tayong ginagaya, marami tayong kinokopya, marami tayong sinusundan. Sa Facebook lang, marami tayong sinusundan. Sa Twitter. And sinasabi natin, I'm a follower of that bagay na yon. And sabi ng Panginoong Jesus, just follow me. Follow me, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin, gayahin natin, sundan natin, kopyahin natin si Jesus. Anong kokopyahin natin kay Jesus? Simple lamang. Yung team natin, remember, kopyahin natin kung paano siya nagmahal, kung paano siya namuhay, at kung paano siya naglingkod. Simple lamang. Remember, love like Christ. Live like Christ. Serve like Christ. Minsan, pinapakomplicate natin ang buhay Kristiyano. Samantalang sabi ni Jesus, just follow me. So kung paano nagmahal si Jesus, gayahin natin. Paano ba siya nagmahal ng tao? Tayo, paano ba tayo nagmamahal ng ating kapwa? Paano ba tayo namumuhay? Paano ba tayo naglilingkod? Simple lamang, follow the Lord. Gayahin natin siya. Yung kanyang pagkilos, pamumuhay, pamamaraan. Yun nga lang ang problema. Sinabi ko kanina. Marami tayong sinusundan. Marami tayong ginagaya. At madalas, yung mga ginagaya natin, sinusundan natin, ito yung mga kinagisnan natin. Nakasanayan natin. Pero ngayon, nung tayo naging Kristiyano, nung sinabi natin, Jesus, ikaw ang aking Panginoon, dapat siya na yung ating ginagaya. Siya na yung ating sinusundan. Siya na yung ating
kinokopya. So simple lamang sabi ni Jesus, follow me. Follow me. Now, I realize na ang pagiging Kristiyano ay dapat madali lamang palang ipamuhay. Bakit kaya? Bakit mo nasabi yan, Pastor Arnel? Na ang pagiging Kristiyano ay dapat madali lamang palang ipamuhay. Bakit sabi ng iba, ang hirap maging Kristiyano? Ang maraming tukso, ang daming ano. Totoo, may mga tukso sa ating paligid. May mga bagay na salungat. Pero ang sabi lang ng Panginoong Yesus ay sundan mo ako, follow me. And pakinggan nyo to, narito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakakaalam at makapangyarihan sa lahat, na nagsabi sa atin, sa iyo at sa akin, sundan mo ako. Imagine, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Sabi niya, sundan mo ako. Madalas yung mga sinusundan natin, hindi naman sila makapangyarihan talaga. Madalas yung mga sinusundan natin, hindi naman sila nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero itong isang Diyos na nagsabi sa iyo at sa akin, sabi niya, sundan mo ako. Now, realize that. Isipin niyo yun. Yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay natin, yung Diyos na may alam ng solusyon sa problema natin, sabi niya, sundan mo ko. Bakit ka pa susunod sa kung saan-saan? Bakit ka pa susunod sa sinasabi ng mundo? Para magtagumpay, para magkaroon ng kapayapaan. Samantalang itong Diyos na nagmamahal sa atin, sabi niya, sundan mo ko. Simple lamang. Nasubukan niyo na ba mag-drawing? Mag-drawing na ang gamit nyo, meron kayong gagayahing drawing, tapos meron kayong tracing paper. Yung tracing paper, pag nilapat nyo din niya sa picture na yan, sa drawing na yan, maaaninag nyo. So ang gagawin nyo, susundan nyo lamang kung ano yung naaninag nyo, yung drawing doon. Sinusunod nyo lamang. And pag sinundan nyo ang bawat angulo, lines, pag angat mo, wow, ang galing mo mag-drawing. Sinundan ko lamang po yung bakat, yung nakikita ko. Simple lamang, di ba? And also, I remember nung bata pa kami sa mga booklets namin, meron dong mga numbers magkakasunod. At yung mga numbers na yan, minsan malayo, minsan malapit, minsan biglang hahakbang. At sabi doon, just follow the dotted line. The dot. So, nung bata kami, susundan lamang namin yun. Sinusunod lang. Mamaya pala, yung mga tuldok na yon ay lumilikha ng isang larawan. At mamaya, na-drawing mo na yung isang hayop, isang gamit. Bata lamang yun. Ikaw lamang yun. Anong ginawa mo? Sumunod ka lamang. Sumunod ka lamang. So dinadala ko po sa inyo na ang pagsunod sa Panginoon, kung talaga tayo ay susunod lamang sa Kanya, ay magiging madali lamang. Siya ang pinaka-the best na leader, guide, director, planner na maaari nating sundan. Amen? Totoo ba yun? Siya yung pinaka-the best. Siya yung nakakaalam. Siya yung tourist guide na alam niya lahat. Siya yung director na alam niya lahat ng takbo ng drama ng buhay natin. Susunod lang tayo sa Kanya. Sabi ni Jesus, follow me. Follow me. In Luke chapter 9 verse 23, the Message translation, meron akong gustong ipakita dito. Sabi doon, then He told them what they could expect for themselves. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seats, I am. And then, don't run from suffering, embrace it. And then sabi ni Jesus, follow me and I'll show you how. So itong Panginoon natin, hindi niya lang sinabi, sundan mo ako. Pero sabi niya, sundan mo ako, ipapakita ko sa iyo. Tuturuan kita, ipapakita ko sa iyo kung paano. Mag-aaral tayo sa Kanya. Para bang sasabihin, Lord, anong next? Eto, dito ka. Lord, paano to? Eto, ganito.
Sabi ni Jesus, kayong mga nabibigatan ng lubha, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Gagabayan niya tayo, tuturuan niya tayo. Follow me and I'll show you the way. So, ituturo sa atin ng Panginoon. Ituturo sa atin ng Panginoon. Madalas, marami tayong sinusundan sa buhay, marami tayong ginagaya, marami tayong pamamaraan. Marami tayong mga pinaniniwalaang pang bagay. Di ba? Nakakalungkot isipin, Kristiyano na pero naniniwala pa sa mga bagay na makamundo, mga bagay na wala sa Biblia. Bakit pa natin susundin yon? Kaya tuloy yung buhay natin hindi maintindihan kung saan. Ano ba, Kristiyano ka ba talaga o ano? Pero sabi ng Panginoon, yung mga Kristiyano, sabi niya, follow me. Isa lang palang susundan natin ng Panginoon. Follow me. At doon nga tayo nagkakaroon ng aberya. Pag marami tayong sinusundan, sabi ni Jesus, follow me. Kaya minsan nasasabi natin, ang hirap sundin o sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bakit kaya nasasabi yun? Na ang hirap sumunod sa Panginoon. At nais ko sabihin sa inyo, minsan ganun din ako. Na Lord, ang hirap ng pinapagawa mo. Lord, ang hirap sundan ka. Minsan ganun ang ating katuwiran. Pero hindi dapat. Ang totoo, pakinggan nyo to, nakakaya kay Lord talaga. Nakakaya kay Lord. Samantalang ibinigay na sa atin ang lahat para magawa nating sumunod sa Kanya. Tapos sasabihin pa natin, Lord, ang hirap sumunod sa iyo. Ibinigay na sa atin ang lahat ng paraan, lahat ng kailangan natin upang sumunod sa Kanya. Ngayong umaga, nais ko muli sa inyong ipakita, ipaalala, na magagawa nating sumunod sa Panginoon. Magagawa nating sumunod sa Panginoon. Una, ang hangarin at kagustuhan na sumunod sa Kanya ay nagmumula mismo sa Kanya. Wow! Una, yung kagustuhan at hangarin. The desire, the longing, yung gusto mong sumunod sa Panginoon, ay nagmumula rin pala sa Kanya yan. Minsan tayo walang kagusto-gustong sumunod sa Panginoon. Pero once na ikaw ay nagkaroon ng encounter with God, bibigyan Kanya ng desire, ng hangarin, na sumunod sa Kanya. At hindi lamang yan, another bonus, ganun din ang abilidad o kakayahan na sumunod kay Jesus o sa Diyos. So, paano pa tayo mangangatwiran? Bibigyan niya tayo ng hangarin, ng naisin na sumunod sa Kanya. Pagkatapos, bibigyan niya tayo ng abilidad at lakas. Yan yung shinare po sa atin ni Pastor Jesse kung nakikinig po kayo one Sunday. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. So panghawakan po natin to. Philippians 2, 12 to 13. Sabi dito, kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo. Ngayon, kaysa noon kasama niyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. So kailangan patuloy tayong sumunod. Ipamuhay natin ang buhay Kristiyano. Bakit? Paano to magiging posible? Sapagkat ang Diyos, sabi dito, it is God na nagbibigay sa inyo ng pagnanasa, in desire. Kaya, kailangan natin, Lord, maghari ka. And once na naghari ang Panginoon, He will give you yung desire. At mamaya-maya na lamang makita mo, andyan na yung kagustuhan mong sumunod sa Panginoon. Siya ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayahan na maisagawa ang kanyang kalooban. Kakayahan, the ability. Kaya wag mong sasabihin, Pastor, ang hirap. Totoo, mahirap, pero God has given us the desire and the ability, kakayahan na gawin. In Philippians 2:13 in Amplified Version, sabi dito, not in your own strength, tandaan natin, not in our own strength. Don't follow the Lord sa sarili mong lakas. Sapagkat isang araw mapapagod ka at maburn out ka. Again, sabi dito, not in your own strength, for it is God who is all the while effectually at work in you, energizing you, creating in you the power and the desire,
both to will and to work for His good pleasure and satisfaction, delight. So, nasa Kanya ibibigay sa atin. So, anong gagawin natin? Gawin natin, kunin natin, and then just follow the Lord. Follow me, sabi ng Panginoon. Simple lamang, di ba? Again, nagiging komplikado, nagiging mahirap, sapagkat kung saan-saan pa tayo sumusunod, naniniwala, minsan yung ating sariling kakayahan, pinanghahawakan natin. Remember, sabi doon, not in your own strength. In Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi doon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso't at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sanggunian sa lahat mong balak at kanyang itutumpak sa lahat ng inyong lakad. Huwag mong ipangahas ang inyong nalalaman o yung kalakasan mo. Matakot ka sa Diyos, lumayo ka sa kalikuan. So again, nakakaya kay Lord kung sasabihin mo pa, Lord, ang hirap sumunod sa'yo. Hey, nakakaya, di ba? Samantalang siya magbibigay ng desire, siya magbibigay ng lakas para sundin natin siya. At sabi niya, follow me. Sunod ka lang sa akin. Kung kaya sa ating pagsunod kay Jesus, makakaasa tayo na ituturo niya at bibigyan niya tayo ng lakas upang sumunod sa Kanya. Ngayon, sabi ko kanina, si Jesus, ang ating Panginoon, siya yung the best na leader, guide, director ng ating buhay. So paano pa tayo maliligaw? Sabihin mo nga sa akin kung maliligaw ka kapag sinusundan mo ang Panginoon. Hindi. Sapagkat si Jesus ang sinusundan mo. Ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang mga salita, paano ka maliligaw? Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang nakakaalam ng buhay mo. Siya ang may plano sa atin. So paano ka maliligaw? Ang hinihiling niya lamang ay sumunod tayo sa Kanya. Alam niyo ba, in Romans chapter 8, verse 14, sabi doon, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. And this is one of another blessing na napakaganda. Na tayo daw mga anak ng Diyos, pinapatnubayan tayo, hindi ng anumang bagay. And this is a person. And that person is the Holy Spirit. The Holy Spirit ang maggagabay sa atin. Paano mo pa sasabihin na mahirap sumunod sa Panginoon samantalang eto na ang Espiritu ng Panginoong Diyos? Sabi doon, ang mga anak ng Diyos, if you are the Son of God, if you are children of God, tinanggap mo si Jesus, sumusuko ka sa Kanya, naghahari ang Panginoong Jesus sa iyo. Huwag mong kalilimutan, sabi doon na ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Those who are led by the Spirit are the sons of God. Kung wala nga ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay, marahil hindi pa tayo ganap na lumalago. At dapat lumago tayo. At isa dan na maintindihan natin ang Espiritu ng Diyos ang siya magbibigay sa atin ng gabay. And the Holy Spirit should have way sa ating buhay. Kaya nga one time, sinare namin about the Holy Spirit, yung paghahari niya rin sa ating buhay. In Psalms 37 verse 23, the step of good men are directed or ordered by the Lord. Yung ating daw hakbang ay nanggagaling, ordered by the Lord, directed by the Lord. So dapat tayong mga Kristiyano, yung ating mga paghakbang sa buhay, isa ang ating director. Saan tayo kumukuha ng order? Sa Panginoon. Ang hakbang ng mga anak ng Diyos ay ordered by the Lord. Kaya dapat lumalakad tayo sa mga utos, yung command ng ating commander. He is our Lord, He is our commander. So, nasaan pa ang ating pangangatwiran na sasabihin natin, Lord, mahirap sumunod. Nasa atin na ang lahat, actually. And last, ipinangako niya sa atin na hindi lamang tayo bibigyan ng kakayahan, ng hangarin, ano pat, nandun ang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, I will be with you till the end of times.
Sabi niya sa kanyang mga alagad at sa mga sumusunod sa kanya, tandaan nyo, ako'y kasama nyo hanggang sa wakas ng panahon. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Kasama natin ang Banal na Espiritu. The Holy Spirit will remind us, will guide us, will teach us everything in John 14 verse 26. So, napakaganda ng pagsunod natin sa Panginoon dapat. Napakadali dapat. Simple lamang sabi ni Jesus, follow me. Sino bang sinusundan mo sa buhay mo? And that's a question na ikaw lamang at ikaw lamang ang makakasagot. Sabi ni Jesus, follow me. So let's deny ourselves, take up our cross, and follow the Lord. Lastly, in Luke chapter 9 verse 24, sabi doon, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang nag-aalay ng kanyang buhay sa alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Gusto natin magkaroon ng buhay na puno at sagana, buhay na makahulugan. Sundan natin si Jesus. Ang pagsunod kay Jesus ay magre-resulta ng buhay na puno at makahulugan. Oo, may mga pagsubok, may mga hamon, may mga sakripisyo, may mga pag-aalay na gagawin, pero nakakasigurado tayo na yung ating sinusundan, si Jesus, ang siyang mag-aakay sa atin sa buhay na puno, makabuluhan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Pansinin niyo ang tao, isa lamang ang hinahanap, yung masatisfy yung kanyang buhay, magkaroon ng contentment. Pero ano-anong pinagsusundan, kung ano-anong ginagawa. Pero sabi ni Jesus, follow me. Kapag sumunod ka sa akin, makikita mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang meaning ng buhay mo. Ang kahulugan ng joy and peace and everything. Nagkakaroon ng satisfaction ng buhay natin kapag sumusunod tayo kay Jesus. Ang hamon ko sa atin, sa iyo at sa akin. Ang lahat ng ito ay nauugat sa ating pagkakaroon ng personal na kaugnayan o paglakad sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan yung ating personal relationship with the Lord. Bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nagsuko ng iyong buhay sa Panginoon, patuloy kang sumunod at pagyamanin mo ang iyong kaugnayan sa Kanya. Subalit kung ikaw ay hindi pa kumikilala o tumatanggap kay Jesus, ito ang pagkakataon mo na magpasya, nalimutin ang sarili, pasanin ang iyong krus araw-araw, at sumunod kay Jesus. Tandaan natin, si Jesus ang Panginoon at gawin natin siyang hari ng ating buhay. Siya ang ating tagapagligtas. Again, sabi ni Jesus, follow me. Maganda na sinusunod natin yung ating mga magulang, sinusunod natin yung mga leaders ng church, pastor, everything. But most of all, sinusundan natin si Jesus. Follow the Lord. Follow His commands, yung kanyang mga salita, yung kanyang pamamaraan, the way He loved, the way He lived, the way He served. Simple lamang. Huwag natin komplikado. Huwag tayong papasok doon. Simple lamang ang sabi ng Panginoon. Follow Him. Gayahin natin. Mimic the Lord. Copy. Di ba? Si Jesus. Simple lamang paano siya nagmahal. So yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kaklase mo, minsan kaaway mo pa, paano ba ang pakikitungo ni Jesus sa kanya? Paano ba siya minahal? Then follow the Lord. Paano namuhay si Jesus? Gayahin natin. Paano siya naglingkod? Siya ba namili? Siya ba merong favoritism? Binigyan niya ng panahon yung mga mahihirap, yung mga marurumi, yung mga makasalanan. Wala siyang pinahindian. That's how the Lord served, loved, and lived. Now, bawat isa sa atin, sabi niya, follow me. Simple lamang pala, pastor. Follow the Lord. Amen. Yuko po tayong lahat. Pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Namnamin niyo po yung salita ng Diyos. Kahit po yung dalawang salita lamang, follow me. Sa Tagalog,
sumunod ka sa akin. Sino bang sinusundan mo? Kung si Jesus ang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, iisa lamang ang sinusundan ng ating buhay. Gayahin natin si Jesus. Paano siya nagmahal? Paano siya namuhay? Paano siya naglingkod? Kung ang bawat isa sa atin gagayahin si Jesus, ang buong sambahayan natin, ang buong komunidad natin, ang buong bansa natin, ay mamumuhay katulad ni Jesus. Yun ang revival. Marami ang magtataka, bakit ganitong mga Kristiyanong ito? Pambihira yung kanilang buhay. Yan ang buhay na isinuko sa Panginoon. Gusto mo bang isuko ang iyong buhay sa Panginoon? Nagsisimula yan sa isang kaugnayan. Tandaan po natin, ang pagsuko ng buhay sa Panginoon ay paglimot sa ating sarili. Sa ating puso, siya ang nakaupo. Siya ang naghahari. Sa dambana ng ating puso, si Jesus ay naroon. Kaya sabi, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Hinahamon ko po ang bawat isa sa bawat level ng ating pananampalataya sa Panginoon. Na isuko po natin ang ating buhay. Sumunod po tayo sa Kanya. One step at a time. Araw-araw sa ating paghakbang, sabi doon, make sure that you follow the Lord. At kung tayo susunod kay Jesus, hindi na natin problemahin kung ano mangyayari sa ating buhay. Sigurado na ang ating hihinatnan, tutunguhan, ay buhay na makahulugan, puno ng pagpapala, kapayapaan. Dito pa lamang sa lupa. Yes. Huwag mo nating isipin na sa pag namatay tayo. Hindi po. Dito pa lamang. We can experience a full life, a meaningful life, yung rewarding life na sinasabi nila, satisfaction, sa Kanya lamang nagmumula. Yes. In the midst of problems, mga problema at pagsubok, pwede mong maranasan, pwede kong maranasan yung sinasabi ni Jesus, sapagkat sinusundan natin siya. Hallelujah. Suko po tayo sa Panginoon. Ikaw at ikaw lamang ang makapagpapasya niyan na isuko ang iyong buhay sa Kanya. Marahil may mga bagay kang pinanghahawakan, pamamaraan, paniniwala, minsan mga tradisyon, minsan mga anumang bagay yan na nakakagis na natin. Pero ngayon, meron na tayong tunay na Panginoon na dapat nating sundin. Walang iba kundi si Jesus. Sundin natin ang Panginoong Jesus. Amen. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. Darako na po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating ikapo at handog. At bigay po natin sa Panginoong Diyos ng merong kagalakan, merong kasiyahan sa ating puso sapagkat nais nating sundin ang Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Minsan pa narito ang iyong mga anak hanggang magbigay ng kanilang handog at ikapo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Sige po, malaya na po tayo magbigay sa Panginoon.
tayo po'y minsan pa dumako sa Panginoon, bago po tayo tuluyang umuwi, meron po tayong ipapanalangin kapatid. Samahan po natin siya sa kanyang dinadaanang bagay sa kanyang buhay. At nais ko pong tawagin si Brother Louie. Brother Louie, nais ka namin ipag-pray. Please come. And remember, sabi ko sa inyo, we are a family. So, magdamayan po tayo. So, pag-pray po natin si Brother Louie na bigyan siya ng Diyos ng kalakasan. And dito po kaya, Brother Louie. Samahan po natin siya sa kanyang pong dinadaanang pagsubok. Lahat po tayo may mga pagsubok, problema. Subalit, minsan, tunay na kailangan natin ng karamay. So ngayong umaga, pag-pray po natin si Brother Louie. Ano man po yung dinadaanan niya sa buhay, isa lamang ang alam natin, na ang Diyos ay handang dumamay sa kanya. At narito tayo para sumama din, ipag-pray natin siya sa Panginoon. At naniniwala ko na ang Panginoon ay igagawad sa kanya yung lakas. And pag-pray po natin si Brother Louie and samahan po natin siya. Samahan niyo po ako, ituon niyo po yung mga kamay, tanda ng pagkakaisa. Lord, dumudulog po kami sa mga sandalang ito and pinagpipray po namin sa iyo, si Brother Louie, Panginoong Diyos. Lord, una sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na tinawag mo siya bilang lingkod mo, Panginoong Diyos. At maraming salamat po, maraming beses na ginagamit mo siya, Panginoong Diyos. At dalangin po namin na patuloy mo po siyang gamitin, patuloy mo po siyang palakasin, sapagkat tanging siya lamang po ang makaganap ng katawagang binigay mo sa kanya, Panginoong Diyos. Lord, tinataas po namin siya sa iyo, palakasin mo po yung kanyang kalooban. Ikaw po ang higit na nakakaalam yung mga bagay na dinadaanan niya, Panginoong Diyos. Lord, kung minsan mahirap maipaliwanag, subalit ikaw, alam na alam mo, Panginoon. Kung kaya kami po ay sama-sama ngayon bilang kanyang mga kapatid, Panginoon, pinagpipray po namin si Louie, Panginoong Diyos. And we thank you, Lord God, that the victory is yours, Lord God. Salamat po, Panginoon, na mapagtatagumpayan niya ang mga pagsubok na ito. Mga bagay na ito na tila humahatak, tila yung kaaway ay nais siyang talunin. Panginoon, maraming salamat na siya po ay matagumpay, na Panginoong Diyos, meron po siyang kaagapay, Panginoong Diyos. Again, we thank you, Lord, and we rejoice this day, Lord God, knowing that, Panginoon, na ang aming kapatid na si Louie, Panginoon, ay pinalakas mo, Panginoong Diyos, pagtitibayan mo lalo, Panginoong Diyos, at gagamitin mo pa, Panginoong Diyos, sa ministeryo. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we rejoice this day, Lord God. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Brother Louie. Okay, let's close in prayer. A song.